Karapatan po ng mamamayan ang ipinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right, otherwise I will lose my right and the people's rights. Ito nga mga kababayan na contempt si Ka-Eric, na hindi niya pangalanan ang kanyang source sa mga kongresista na nagtatanong sa kanya. Ayon kay Ka-Eric, karapatan niya na protektahan at hindi sabihin kung sino ang kanyang source. At ayon nga kay Ka-Eric, meron batas na SOTO law na may karapatan ang isang mamahayag na itago ang kanya source para sa kaligtasan, ngunit ang batas na ito ay hindi kinilala ng mga kongresista, samantala ang batas na SOTO law ay Kongreso ang gumawa. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Attorney Harry, yung pag-contempt kay Ka-Eric, first part ng hearing yon dahil unang tanong agad, sino ang source? Dahil nga umabot na raw yung issue sa Senado. Nang alukin siya ng executive session, tinanggihan niya dahil nga the same pa rin, lalaglag mo rin yung source, which is para kay Ka-Eric, paglabag yon sa SOTO law. Bilang abogado, sir, ano bang komento mo doon? Well, malinaw naman kung anong lingwahe ng batas. Hindi mo po pwedeng pilitin na ma-reveal ang source. Bakit? Kasi kapag wala po yung tinatawag na SOTO Shield Law, wala nang magkakaroon ng kumpiyansa na magsiwalat ng impormasyon sa media. At alam naman natin na pag nangyari yan, naku, masusupil po ang kalayaan ng malayang pananalita at pamamahayag. Dahil alam naman natin na yung mga katiwalian, hindi naman inasa sa publiko yan. Talagang sinisikreto yan, no? Kaya kinakailangan magkaroon ng kumpiyansa na ang mga magsisiwalat ng katotohanan, hindi mapapangalanan para gantihan ng mga tao na isa sa publiko ang kanilang mga ginagawa, no? So nakakalungkot po ito dahil ang SOTO law po ay isang produkto ng Kongreso. At ang sabi ng Korte Suprema, dapat naman alam ng Kongreso kung ano yung mga batas na ipinapasa nila. Alam nyo, napakalinaw po ng lengguwahe, no? Kahit saan pong proceedings, hindi sila po pwedeng mapilit, no? Kasama na po siguro yan, sigurado po dyan, yung Kongreso na nagsabatas niyang batas na yan, no? So, pero bukod pa po doon, ang punto nga po is, ano ba ang masamang ginawa ni Ka-Eric? Siya po'y nagtanong lamang. At ang problema po dito ngayon sa di umano, pagdinig sa Kongreso, bakit hindi nila binobroadcast yung tanong ni Ka-Eric? Di ba po? Bakit hindi nila hayaang ang publiko o maghusga kung meron nga siyang kasinungalingan na sinabi o fake news na ipinapakalat? Sa akin po, ang tanong talaga niya, totoo kaya ito, kinakailangan ma-verify po, kinakailangan bigyan ng kumpirmasyon. Dapat tanungin natin si Speaker dahil kung totoo ito, talaga naman pong may karapatan ng taong bayang malaman kung ang katotohanan na 1.8 billion di umano ang nagasta na sa travel ang ating Speaker, no? So sa akin po, kung ang kasalanan ay pagtatanong, ano po ang batas na nagsasabi na yan po ay kasalanan? At kung meron talaga siyang sinasabi na fake news na ipinakalat, na nakasakit ng damdamin, meron naman po tayong mga batas na po pwedeng gamitin laban sa mga, para po dun sa mga taong na feeling nila ay na sila po ay agrabyado sa mga pananalita ng isang media practitioner. Pero alam niyo po, ang mensahe dito na ipinadadala sa lahat ng mga mamamahayag, pag hindi kayo nagtino, pag hindi kayo pumuri sa mga naghaharing uri, makukulong kayo. Na isang bagay na talaga naman pong ipinagbabawal ng ating saligang batas dahil nga po sa importansya ng kalayaan ng malayang pananalita. Kung wala pong malayang pananalita, wala tayong malayang merkado ng ideya. Kung walang malayang merkado ng ideya, wala po tayong mga individual na paninindigan na pag pinagsama-sama ay ang pinakamalakas sa sandata laban sa mapang-abusong gobyerno. Kinakailangan po hayaan natin lahat ng mga ideya na manatili sa malayang merkado ng ideya. Bakit? Dahil ang tunay na test para po sa katotohanan ay ang kapangyarihan ng isang ideya na matanggap bilang katotohanan sa malayang merkado ng ideya. Huwag po matakot sa kahit anong impormasyon dahil meron naman po talagang sapat na kakayahan ng ating taong bayan para paniwalaan ang isang bagay bilang katotohanan or kasinungalingan. Pero ito nga pong nangyari, no? Yung mga grupo ng mga mamamahayag na talaga naman pong pati sila makaliwa, hindi po nila maitatanggi na
Ang mensahe po ngayon talaga ay kung hindi ka pumuri sa mga naghaharing uri, po pwede kang ipakulong. Yan po ay hindi po tugma, hindi po akma sa ating demokrasya. Kaya lahat po ng sambayanan, hindi lang po kami dito sa SMNI, nakikiisa kay Ka Eric at kay Dr. Lorraine Badoy. Kayo po'y kikilalanin bilang mga bayani para sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Antayin po natin ang husga ng kasaysayan. Okay? Tsaka attorney, sa bandang dulo ng hearing naman, abay nasa on contempt rin si Dr. Lorraine Badoy. Dahil nga din daw sa dahil dun sa mga tanong na siyempre ang laban kasama ang bayan, natanong kung may ads ba o wala. Naninindigan yun si Doc Lorraine na hindi mahalaga sa kanila yung ads dahil ang gusto nila matapos na at bubukasan ang CPP, NPA, NDF through massive information campaign sa kanilang programa. Dalawa ng angkor, Attorney Harry, ang nasa in contempt sa mababang kapulungan. Well, alam niyo po, ang huling desisyon ng Korte Suprema dun sa Farmally na isinight for contempt nga yung dalawang iniimbestigahan dahil nagsasabi raw ng hindi katotohanan. At ang sabi ng ating Korte Suprema, mali po yun dahil kinakailangan meron munang due process bago ipakulong. Dito po nakita natin, hindi naman po nadinig yung dalawa. Pinakulong na lang sila basta-basta. Dapat po nagkaroon ng hiwalay na pagdinig kung bakit sila dapat patawan ng parusa ng criminal contempt. Kasi ang contempt po ay criminal. Dahil sa di umano ay hindi pag-reveal ng source o di naman kaya yung pagsabi ng kasinungalingan. Akma-akma po yung desisyon ng Korte Suprema, yung pinakabagong desisyon ng Korte Suprema na kinakailangan pakinggan muna bago magpataw ng parusa na kriminal dahil ang contempt po, dahil ikaw nga po ay mawawalan ng kalayaan, no? Kinakailangan dinggin muna ang side ng mga kinokontempt, no? So sa ating mga kasama, konting tiyaga lang po, pero itong ginawa nyo naman po ay sakripisyo para sa demokrasya. Hindi po kayo makakalimutan, pero naririyan po ating hukuman, dudulog po tayo at makakakuha tayo ng remedyo. Attorney, paano naman, halimbawa sa sitwasyon na may nagtatanong tapos sasagot, pero ang feeling ng mga nagtatanong ay hindi tama para sa kanila at gamitin yung kapangyarihan na yun, pang-aabuso ba magtawag doon? Yan nga po ang tinatawag na grave abuse of discretion at denial of due process. Kasi ang pagdinig, dapat makinig ka. Huwag ka mag-insist sa sagot na gusto mo. Dahil pag ikaw ay nagpilit sa sagot na gusto mo, hindi mo pinakinggan yung tao. At yan po yung sinasabi na denial of due process na protektado rin ng ating saligang batas sa pamamagitan ng ating Bill of Rights. Gaya ba ng mga korte sa mga pagdinig po ba sa Kongreso, Kamara, sa Senado, may nakapiring pa rin po ba at nakahawak na timbangan dapat? Well, dapat po, no? Kasi yan po ay pwedeng maging dahilan para masupil ang kalayaan. At lahat po ng pwedeng makasupil sa kalayaan, dapat dinidinig po ang side ng mga iimpreso. No? At ito nga pong nangyari dyan na naman sa Kamara de Representante. Dahil ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ng resource persons, sila po ay pinaaresto. Pero gaya ng aking sabi, panandalian lang po yan. At tandaan natin na kapag naman nagkaroon ng desisyon na nalabag ang kanilang mga karapatan, may remedyo rin po itong dalawang Ka Eric at saka si Lorraine Badoy. Dahil siyempre po, nakasaad din sa batas na lahat ng tao na lumabag sa karapatang pantao ng kahit sino ay po pwedeng mapanagot po. No? Dahil napaka-importante po ng karapatang pantao. Ibig sabihin yung mga nagpataw noon or lahat ng mga present doon, kasi pagbobotohan din yan, di ba? Kumbaga, collective ba yung possible na kakarating? Well, alam niyo po, although ito talaga ay kapangyarihan ng Kongreso, pag ito naman po ay ginawa sa pamamaraan, dalabag sa karapatang pantao, meron din po yang pananagutan. Halimbawa naman, kasi pwedeng irason na iba, yung pantay lang yung kapangyarihan ng legislative and dito nga sa judiciary. Paano naman kung ganyan yung irarason na? Pantay-pantay po talaga ang co-equal branches of government. Ang pagkakaiba, katungkulan talaga ng hudikatura na panindigan
ang supremacy ng ating saligang batas. Dahil nga pong saligang batas, sinabi po ni Ka Eric, yan po ang pinakamataas na batas na umiiral dito sa ating bayan. Ang mga mambabatas lang ba ang may karapatan na mag-interpret ng batas or ang huling say niyan ay ang Korte Suprema? Hindi nga po katungkulan ng ng legislatura. Ang kanilang katungkulan, bumuo at gumawa ng batas. Pero ang interpretasyon ng batas at ng ating saligang batas, tanging hukuman lang po ang gumagawa niyan. Alam nyo, kahapon may sinusulat akong pleading at yan po talaga ang naging consistent ruling ng ating Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema ang tagapagtaguyod ng saligang batas, yan po ang katungkulan ng hudikatura, bigyan ng interpretasyon ng batas at hindi po yan katungkulan ng Kongreso. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.